left to right. Yun, hazard. Ayun, good day sa inyo mga bro, no? Ngayon, babalik naman tayo sa paggagawa ng motor, no? So, dito, meron tayong Honda Click na version 3. Ayan. So, i-install natin siya ng switchless hazard. So, ito yon yung binuo natin. So, ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung mga function ng mga wires na to at kung paano natin ginawa mismo yung module na to. Okay? So, susiin natin yung Honda Click. Papakita ko sa inyo na stuck pa siya, wala pa tayong ginagalaw. So, mag-left tayo. Ayan. Tapos, diretso sa right. Ayan. So, yan kasi yung gagawin natin mamaya. Yung pag galing kang left, pag diniretso mo sa right, mag-hazard. So, dito wala pa siya. Or right to left. Ayan. Depende kung anong gusto nyo trigger. Okay? So, ayan. Stuck pa yan, no? Wala pa siyang hazard. Ayan. So, naka-right signal tayo ngayon. Tapos left. Ayan. So, stuck pa siya, no? Okay. So, umpisa na natin, no? Papakita ko sa inyo yung mga gagamitin natin. So, ito, kailangan natin ng 1K ohm resistor, 20 ohm, diode, NPN transistor, tapos, capacitor, tapos, mini relay na 12 volts. Tapos, kailangan din natin ng 4 na wires. Depende na lang sa inyo kung magkakapareho or color-coded. Okay. So, tabi muna natin at dito tayo sa mini relay, no? Papakita ko sa inyo yung mga pin nito. So, itong unang pin dito, yan yung coil 1. Diyan kukonek yung 12 volts positive. Dito naman yung negative line natin para gumana yung relay. Dito naman yung common. Diyan tayo maglalagay ng diode mamaya. Tapos, dito naman yung normally close. Dito kukonek yung left signal natin or yung orange wire. Dito naman yung sky blue or sa right signal natin. Okay, so ngayon na nalaman nyo na yung mga pin identification nito, pwede na nating sundan tong diagram na to. So, ganito lang yung gagawin nyo. Ayan, ito yung top view, no, ng ating relay. Yan, ganyan yung gagayahin natin. Alamin din natin yung pin ng transistor. So, ito yung collector, ito yung base, ito yung emitter. Diyan natin i-connect yung ground. Okay, so umpisa na natin, no. Kukunin natin yung transistor natin. Tapos, ang position yan is ganito. Nakaharap sa inyo yung number na BC547. So, nakapatong yan na ganyan. Hindi yan nakatao ba? Okay, so paano ba? So, ito, sundan nyo na lang yung actual natin gagawin. Although may diagram naman tayo para mas madali yung masundan. Ayan, so, hihinangin natin yung collector pin nung transistor natin. Lalagay natin sa coil 2 pin ng relay. Yan. So, hinangin natin. Tapos, ito naman yung 1K ohm resistor natin. Lalagyan naman natin siya sa base pin ng BC547. Yan. Hinangin natin. Diretso siya sa NC or normally closed ng ating relay. Parang ganito. Okay. So, dito natin siya hihinangin sa NC pin. Okay. Sunod naman natin yung diode. Ito. Ito yung cathode side. Ito yung anode side. Yung anode side, yung mapupunta sa common, no? So, gayahin nyo na lang tong illustration natin. Parang ganito siya. Ayan. So, magkasama sila sa NC, no? Nung cathode part at nung isang paanong resistor. So, ganyan lang. Ayan, no? Ayan. Pagkatapos nyan, hinangin din natin yung sa may anode side. Yung nakakonect sa common pin ng ating mini relay. Ganyan lang, oh. Ayan. So, tapos na tayo sa halos 3 components. Okay. So, splice naman tayo ng color green na wire. Ito naman, ito yung mapupunta sa emitter pin, no, ng ating transistor. Siya naman yung pupunta sa ground natin or negative supply. Diyan manggagaling yung negative supply. Okay? So, nakakonect siya sa pin 3 or emitter pin ng ating transistor. So, dito naman yung 20 ohm resistor, lalagyan natin to sa coil 1. So, hininang ko na. Lalagyan din natin siya ng puting wire para i-connect sa accessory wire. So, ito naman, lalagay din natin to sa coil 1 tsaka sa coil 2. So, yung positive dyan is yung may black. Yung negative dyan is yung may lining na white, which is ito. Yan yung kukonect sa
pin 2 kung saan natin kinonek yung transistor kanina. So, ganyan lang. So, ito na yung 20 ohm resistor natin. Kita nyo, nakakonect siya sa coil 1 at nakatayo siyang ganyan. Pwede nyo gayahin, no? Yung ganyang style. So, ito naman, white, red, tsaka color blue, yellow na wire. Ito naman yung coding natin pagdating dun sa mga signal. So, yung white, red is sa left signal and yung blue, yellow sa right signal naman. Para kunwari kakulay ng Honda. Itong white wire naman, sa accessory wire to, although yung accessory wire ng Honda is solid black, pinalitan na lang natin ng white dahil wala akong solid black. Okay, basta yung green, ground, pupunta yan sa ground. Tapos yung white, pupunta sa accessory wire or yung sa 12 volts natin, no? Supply, manggagaling sa susian. Okay, so i-connect muna natin yan dito sa 20 ohm na resistor natin. Diyan natin ilalagay yung ating wire, no? Para meron siyang fusible resistor, no? Ang tawag dyan, fusible resistor. Para siyang mag-act as a fuse. Okay. Alright. So, hinangin na natin. After yung mahinang, sunod na natin yung sa NC na pin kung saan nakakonect yung resistor at diode kanina. At dito naman sa normally open or NO. Yan, connect na natin. Okay. So, yung white na may stripe na red dyan, yan yung magsisilbing left signal natin. Kumbaga dyan magagaling yung trigger. So, nasa sa inyo kung gusto nyong baligtarin, kung gusto nyong left to right or right to left yung trigger nung hazard nyo. So, para mas secured at hindi pasukin ng tubig or hindi magkadikit-dikit, lalagyan natin siya ng stick glue. Yan. Para mas safe. Kahit na umalug-alug sa biyahe, kahit na malubak-lubak kayo, so walang dahilan para mag-lose contact, no, or magkadikit-dikit or mabasa ng tubig dahil silyado siya, no? Para siyang para natin siyang ginawang CDI. Diba sa CDI meron siyang parang silicone na nakatakip dun sa mga electronic components. At syempre, para mas secured, lalagyan din natin siya ng shrinkable tube na 25mm. Yan. So, ganito. Tapos, gamit tayo ng lighter na lang dahil wala akong heat gun para mag-shrink, no? Yung nilagay nating tubing. So, ganyan lang, no? Para mas secured. At the same time, yung singaw sa taas, sa mga wires, lalagyan din natin ng stick glue ulit para hindi talaga siya pasukin, no? Ayan. Okay na yan. Goods na yan. And, kabit na natin. So, dito, kung mapapansin nyo tong sa Honda Click, meron siyang, dito mga connector dito sa may left switch. Diyan tayo magtatap, no? Para hindi na natin buksan yung buong harapan ng motor. So, dito, unahin natin yung accessory wire. Pagkabunod nyo nung socket, connect nyo agad sa solid black or yung ACC wire, tulad nito. So, matatandaan nyo, yung white natin, yan yung nakakonect sa resistor. 12 volt supply yan. Ito namang ground, yung green, syempre, lalagay din natin sa solid green. Doon lang din sa terminal socket na yan. Mga wire dyan. Dyan lang din tayo kukuha ng, dyan lang din tayo magtatap ng lahat ng connections. Okay, after nun, yung right signal natin, yung blue, connect natin sa, ito yung galing dito, connect natin sa sky blue naman. Ito yung right signal natin. Yan. At yung panghuling wire natin, yung orange, sa left, yung red, white, connect natin sa orange wire. Gaya nito. Yan yung trigger natin. Kumbaga left, tapos pag diretso mo ng right, gagana na yung hazard. So, testing muna natin bago natin i-fix. Yan, testing muna natin. Baka mamaya hindi siya gumana, di ba? So, paano ba? Ang ginawa kong mode dito is left to right, no? So, pag left mo, pag diniretso mo siya sa right, mag-hazard. Ayun, gumana. Ayun, effective. Check nga natin. Ayun, sa likod. Bukan natin. Ayun, gumana. Okay. Tanong, magagamit pa ba siya ng normal? Siyempre, left mo muna. Tapos off mo, tsaka ka mag-right. O, di ba? Parang normal pa rin. Yeah. So, ang kagandahan dito, hindi mo na kailangan mag-additional ng hazard switch. Nandito na lahat, no?
Yan. So, yan. Pag gagamitin mo siya ng normal, pindutin mo lang yung gitna. Okay, so dahil okay na tayo, ayan, binalot na natin, sinicure na natin yung mga connections para iwas loose. Ayan, so, sinabit ko na lang dito para hindi siya umaalog-alog at hindi rin sumayad. So, patesting natin sa may-ari. Left. Tapos stop, off. Tapos right. Okay, tapos off. Left to right. Yun, hazard.